Magandang araw para sa ating mga SSS pensioners. Paalala po dahil malapit na ang effectivity para sa Annual Confirmation of Pensioners or ACOP para sa ating mga 80 years old pataas. Kung hindi mo pa alam ito, yan ang ating tatalakayin sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs, saan ka mang dako sa mundo, welcome dito sa aking YouTube channel. And kung bago ka pa lang dito at nais mo mga informative content na dito sa aking channel, ay maaari mong i-click ang ating subscribe button na nasa baba pagkatapos mong panood ang video na ito, and maaari ka maging miyembro dito sa aking channel sa pamamagitan ng pag-click ng join button na nasa baba. Isang paalala po mula sa Social Security System or SSS mga ka-vlogs, maging dito sa ating YouTube channel, para po sa mga hindi pa nakakaalam dito sa SSS Circular 2023-013 kung saan meron pong titulo or subject na revision or revised guidelines para sa Annual Confirmation of Pensioners or ACOP, no, para sa ating mga pensioner nga dito sa SSS. Dahil po pinaalalahanan talaga, no, ang ating mga SSS pensioner, lalong-lalo na ang mga may edad na 80 years old pataas dito ka man sa Pilipinas or nasa abroad, required na po kayong magpa-ACOP. Effective po yan ngayong March 2024. So bale, March na tayo, the next month mga ka-vlogs, no, wala nang isang buwan, no. I think 2 weeks na lang kasi February 13 na tayo ngayon, no. Hanggang 29 lang naman ang February. So madali lang talaga matapos ang February. So 2 linggo na lang ay March na. Effectivity na nitong SSS Circular number 2023-013 na nire-required talaga ang lahat ng mga 80 years old na pensioners na magpa-ACOP. So noon hindi pa po required ang mga 80 years old pataas, pero ngayon po ay required na po sila mga ka-vlogs. So sino-sino nga po ba? Atin pong uulitin kung sino-sino po ba ang kasali dito sa Annual Confirmation of Pensioners or ACOP, no, under po sa SSS Circular 2023-013. So sila po yung mga retirement pensioner, no, retirement pensioner, kasama din po ang death or survivor or surviving pensioner, no, kasama din po ang total disability pensioner, and kasama din po ang children dependent, no, under guardianship, no, mga ka-vlog. So yun, kasama yun as long as 80 years old pataas. So para po sa compliance ng ACOP, ayan, kung kailan tayo magpapa-ACOP, no, para po sa retirement pensioner, tuwing birth month po ng SSS pensioner or member. Then ang total disability pensioner, yun din po, no, ay kailangan nating magpa-ACOP, no, ating compliance ay birth month nyo po. Sa mga death or surviving pensioner mga ka-vlogs ay birth month ng namatay na SSS member. Yung children dependent naman po under guardianship ay birth month po ng SSS member na namatay. So para sa mga requirements, no, kailangan nyo po magdala ng ACOP form. Ang ACOP form ay makukuha po yan sa SSS branch, no, kung kayo ay mag-walk-in. Kung online naman yung application nyo, maaari nyo niyang i-download sa website ni SSS sa www.sss.gov.ph. And pangalawang requirements, kailangan po ng one valid ID. So ang valid ID po ay kagaya po ng SSS UMID or SSS ID, postal ID, driver's license, PRC license, passport, iba pa mga valid ID, no? And
Kung mag-apply po tayo online, ay kailangan po natin ng magazine or dyaryo na may petsa po sa araw ng ating pag-file ng ating aplikasyon. Ano? Hawakan lamang po natin ito at magpa-picture tayo, no? Gaya po sa nakikita nyo sa inyong screen, ganyan po mga ka-vlogs. And kasunod na requirements para naman po sa ating mga total disability pensioner ay kailangan po ng updated medical certificate. And sa ating mga dependent children under guardianship ay kailangan po ng PSA birth certificate mga ka-vlog. So yun po yung mga requirements. So maaari po tayo mag-file ng ating AKOP through walk-in sa mga pinakamalapit na SSS branch sa ating lugar. Maaari din tayong mag-file online, ano, sa pamamagitan po ng pag-email ng ating mga requirements. And maaari din tayo mag-file ng ating AKOP through video conference, no? And maaari tayong mag-request ng home visitation sa SSS. So mag-email lamang po tayo na mag-request tayo ng home visitation or video conference. So para po yan sa mga bedridden, hindi na talaga maaari makapunta sa SSS branch to file your AKOP mga ka-vlogs. So ayan na, paalala talaga sa ating mga 80 years old mga SSS pensioners, effective na po ngayong March 2024 na kailangan nyo nang magpa-AKOP. Sana'y naging maliwanag ang video na to and sana'y na paalalahanan natin lalong-lalo na yung mga hindi pa talaga nakakaalam or hindi pa nakadating sa kanila itong SSS Circular 2023-013. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel ay maaari niyong i-click ang ating subscribe button and nasa baba, huwag niyong kalimutan na i-turn on ang notification bell, ilagay mo sa all para updated ka sa mga bagong videos na i-upload ko. And maaari mo rin i-like ang video na to. Kung meron ka pa mga katanungan ay maaari niyong i-komento sa comment section na nasa baba. And you can follow me sa aking official Facebook page na nasa screen niyo. Muli po, ito si Daniel Timpawa na nagsasabing kung tunay kang kaibigan, please, pautang naman dyan. Bye-bye!